Orasyo Emparata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Siawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ng Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, Friday o Biyernes ngayon, araw ng Pong Isus Nazareno, araw ng lahat nating mga diboto na mag-alay ng papurit pagpugay sa Kanya na ating Panginoon na nagligtas sa atin. Ang kabutihang loob ng Diyos ay pinahayag kay Hezekias sa pamagitan ng propita na si Isaias upang ipahayag na siya ay pagalingin sa kanyang sakit at bigyan pa ng 15 taon upang maipahayag na ang Diyos ay hindi bumibitaw sa kanyang pangako at lagi niyang tinutupad ang pangako ng katapusan. Ang ating Panginoon ay nagkaroon ngayon ng engkwentro sa mga taong tumitingin lang sa kanilang tradisyon, batas at ng kanilang sariling kapakanan, ang mga Parisiyo at Iskriba sa pamagitan ng pagsabi na ang Panginoong Hesukristo
Siya ang Panginoon ng Sabat o araw ng pumihinga, araw ng Panginoon. Lahat ng araw ay araw ng Panginoon. Para sa atin, ang Biyernes at ang Linggo ay espesyal para sa ating pong Hesus Nazareno. Atin bang nakikita ang galaw ng ating pong Hesus Nazareno sa ating buhay? Nagpapasalamat ba tayo sa mga sandali na tayo nakatanggap ng mga biyaya at kagalingan sa Kanya? Sa mga sandali na hindi natin siya napansin, sa mga sandali na tayo nagkasala dahil sa iba't ibang mga kahinaan, sa sandali na tayo ay sumuway sa kalooban ng Diyos, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niliwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinapabalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nanalig sa iyong anak ay pagkaloban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangituan ng ganap sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, nagkasakit na malubha si Ezekias, kaya siya'y dinalaw ni Isaías na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ng Panginoon. Ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka na gagaling. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. O Panginoon, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Nagsalita uli ang Panginoon kay Isaías. Wika sa kanya, sabihin mo kay Ezekias ang sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya 15 taon ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon. Ikaw at ang lungsod na ito'y hindi maaano, pagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Si Isaías ay nagpakuha ng pantapal na igos para sa bukol ni Ezekias. Gumaling naman ito, at itinanong ni Ezekias, ano ang magiging palatandaan na ako'y maaari nang umakyat sa templo? Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ng Panginoon para patunayang tutok din niya ang kanyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Akaz ay pababalikin niya ng 10 guhit. At gayon nga ang nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Minsay nasabi kong sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw. Sa daigdig ng patay, ako masasadlak, upang manatili roong walang hanggan. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. At nasabi ko ring di na makikita ang Panginoon at sino mang nabubuhay. Buhay ko'y iyong liligtas, pag-iral ko'y walang wakas.
Katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na tulad ng tela sa isang habihan. Buhay ko'y iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. O Poon, ang mga nilikha ay nabubuhay dahil sa iyo. Ako'y pagalingin at ang aking lakas sana'y ibalik mo. Buhay ko'y iyong ligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Pagsitayo po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang tinig ko'y makikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kaninang susundan. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, isang araw ng pamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kahit nangitil ito ng uhay at kinain ng mga butel. Nang makita ito ng mga Parisiyo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay ng iyon, sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain yon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo? Kaya't may hindi nila ipinagkakasala yon. Sinasabi ko sa inyo, narito ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po mga kapatid ko ni Kristo. Yung mga gustong tatanggap ng biyaya o grasya sa Panginoong Hesus Nazareno, pumalakpak nga. O lahat pala tayo gustong tatanggap ng biyaya, ng grasya sa Panginoong Hesus Nazareno. Ang Diyos ay mabuti. Ang kanyang kabutiang loob ay napahayag ngayon kay Hari Ezekias sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaias, Kabanata 38, talata 1 hanggang 22. Ito ay tungkol kay Haring Ezekias na laging iniinis, laging pinapahirapan ng mga Assyrians. Itong mga Assyrians kasi laging lumulusob at nagkasakit ito si Ezekias at sinabi ni Elias, "Bilang na ang araw mo, mamatay ka na." Nagdasal itong si Haring Ezekias at dininig siya ng Diyos. Hindi lang na siya gumaling, dinagdagan pa ng 15 na taon ang kanyang taong gulang at protektahan pa, bibigyan pa ng proteksyon ang lungsod ng Jerusalem dahil sa panalangin
ng isang hari. Ang isa palang pinuno na hari kapag mabait at manalangin, dinggin ng Diyos. Pero yung mga nagmumura na pinuno, parusahan ng Diyos. Yung nagpapahirap ng tao na pinuno, parusahan ng Diyos. Hindi lang ang pinuno, pati pamilya niya, pati yung mga nagsuporta sa kanya. Ito yung makita natin mabuti ang Diyos, pero mayroon siyang katarungan. Sa atin pong salmong tugunan na mula din sa aklat ng Propeta Isaias, Kabanata 38, ito yung dasal na parang awit ni Haring Hezekias na siya'y pinagaling sa kanyang sakit. Kaya ang sabi niya, buhay ko'y yung iniligtas, pag-iray ko'y walang wakas. Ang atin pong Ebanghelyo ngayon ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 12, talata 1 hanggang 8. Ito ay tungkol sa tagpo na kung saan ang ating Panginoon naglalakad kasama ang 12 na mga apostol doon sa taniman ng mga trigo o tinatawag na triguhan. May mga uhay ng trigo doon. Lahat ng tao, lahat ng mga Israelita, kapag dadaan sa ganyang may mga trigo, kanila pong tinitisting yung mga uhay, kinakain, kinikitil. Pero itong mga Pariseo, naghanap ng kung ano ang isumbong nila sa ating Panginoon. Kaya nakita nila na kumuha ng ilang mga uhay itong mga apostol at siyempre tinitikman nila, kinakain lang, gutom sila. Sabi pa ng mga Pariseo, tingnan mo ang ginagawa ng inyong mga alagad, bawal yan sa araw ng pamahinga. Ano po yung araw ng pahinga? Ibalik po natin ang ating sarili sa Lumang Tipan. Sa aklat ng Exodus Kapitulo 20, versikulo 8 hanggang 11, nandoon po yung pagpaparangal, pagsamba sa Diyos sa panahon ng araw ng pamahinga. Ang tawag doon ay Sabat. Ang Sabado, hindi po yan Sabat. Ang Sabat, isang salitang Hebreo na ibig sabihin pamamahinga. So araw ng Sabat, araw ng pamahinga. At sa araw ng pamahinga, ang kailangan doon, kikilos lang para makakain, yung mga hayop, yung mga baka at yung mga tupa ay dalhin para makakain. Pero wala pong gagawa ng trabaho. Yun ang makita sa Exodus Kapitulo 20, verso 8 at 11 na mamahinga ang tao. Pero itong mga Pariseo, ginawa nilang parang ito ay labag na sa tradisyon at labag na sa kautusan. Dahil napaka-legalistic nila. Gusto nila ang batas para pahirapan ang tao. May mga tao na ganyan, gumagawa ng batas at gumagawa ng mga patakaran upang pahirapan ang tao. Ang tawag sila mga Pariseo. Kaya ang ating Panginoon ay sumagot din. Ang sagot niya ay mula din sa Lumang Tipan. Kasi ang kanilang sinasabi ay mula sa tradisyon ng Lumang Tipan. Lumang Tipan din. Sabi ng Panginoon, o tingnan yung ginawa ni David. Noong nagutom siya at ng kanyang mga kasamang mga sundalo, pumasok doon sa kabanal-banalang puok ng templo. At doon sa kabanal-banalang puok ng templo, may mga alay doon na mga tinapay na walang libadura, na mga saserdote lang kakain doon. Kinuha ni Haring David, ipinamahagi pa sa kanyang mga sundalo. Tapos sabi, bakit hindi nagkasala si Haring David? Ito po ay mabasa natin sa unang aklat ng Samuel, Kapitulo 21, verso 2 hanggang 7. At sabi pa ng ating Panginoon, sa panahon ng piyesta sa mga templo, sa alimbawa sa Jerusalem, ang mga saserdote, pinaghanda nila, nagtrabaho sila sa panahon ng Sabat. Kanila pong nililinis ang mga alay na mga tupa, mga baka, at iba pa mga hayop sa templo. Hindi ba yan trabaho? At hindi sila nagkasala. Ito po ay mabasa natin sa aklat ng mga numero, Kapitulo 28, verso 9 hanggang 10. Ba't hindi sila nagkasala? Tinanong yung mga Pariseo. Pero ang sabi ng ating Panginoon ay higit pa. Sabi niya, hindi ba nakita nyo sa aklat ng Propeta Isaiah
at lalo na kay Amos Kapitulo 6, habag ang ibig ko, hindi hain. Yun ang sabi ng Panginoong Diyos na si Yahweh. Pero may sinabi sa Panginoon ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 12, versikulo 8, sabi niya na ang araw ng pahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ibig sabihin, ang ating pong Isus Nazareno, dahil siya'y Panginoon, ang araw na yon ay para sa Kanya. Kaya, hindi po pwede na yung araw na yon ay angkinin ng mga Parisiyo. Hindi ba sinabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 2, verso 27, ang tao ay hindi ginagawa para sa Sabat o araw ng pahinga, ngunit ang araw ng pahinga ay ginawa para sa tao. Sapagkat ang araw ng pahinga ay paraan na magkaroon ng justice o katarungan. Dahil nung panahon na yon, alipin pa ang mga Hebreo doon sa panahon na sila'y sinakop at ginawang alipin sa Ehipto na mga paraon, kailangan nila ang pumahinga. Kaya sabi nila, may araw sa Panginoon at yung araw ng Panginoon tinatawag na Sabat, araw ng pahinga. Yun yung panahon na yung mga alipin, gaya ng mga Israelita, ay makapahinga. Mayroon silang panahon na kanilang matingnan ang kanilang sarili, magpapahinga para sa kanilang kabutihan. Tayo rin ay tinatawag na mag-isip ng mabuti. Hindi tayo gagawa ng mga batas na masama gaya ng anti-terrorism law na ginawang masama ngayong panahon ng pandemya, naghirap ang mga tao. Gumawa naman to, hindi naman nag-isip itong mga nasa Kongreso at Senado na ang kailang ginagawa kung tingnan ang bawat seksyon at mga artikulo ay labag sa konstitusyon ng Pilipinas. Pagtawanan lang tayo sa ibang bansa. At tayo may pinakamahaba na ang tawag natin lockdown. Sabi nila itong quarantine. Samantala, mayroon na po tayong, may mga sa mundo, marami na pong vaccine, may mga gamot na rin. Pinakabanda, remdesivir, pagka medyo mild case ay abigan, o ang pinakamaganda na gamot, yung tinatawag na yung convalescence plasma, ibig sabihin sa dugo, yung mga gumaling. At mayroon na pong mga vaccine. Bakit hindi yan bilhin ng ating pamalaan para matapos na itong lockdown na naghihirap na po sa taong bayan? Hindi po batayan ang pagtaas ng numero sa mga kaso dahil walang mass testing dito sa Pilipinas. Ang kailangang tingnan, ano ang percentage ng gumaling at ang namatay. Na mas marami ang gumaling kaysa namatay. Kailangan na gagawa tayo ng mabuti, mag-isip ng mabuti. Kayo, mag-isip tayo ng mabuti kay mga magulang ngayong panahon ng lockdown. Turuan niyo yung mga anak para sa kabutihan. Ialay po natin ang ating panahon para sa ating Panginoong Diyos sa pag-isip ng mabuti at gawa ng mabuti. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at siya ay may kabutihang loob, dapat lang tayo ay mag-recognize ng kabutihang loob ng Diyos. Pumalakpak nga yung gustong magpasalamat sa Pong Isus Nazareno. Salamat Pong Isus Nazareno sa mga biyayang natanggap. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo sa pamagitan ni Kristo at sambahin natin ang Amang nasa langit sa ating panampalataya at pag-ibig at mahabaging awa at atin pong itugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano saan man, naway hindi maging mga taong ang kilos ay legalismo at panlabas lamang, kundi maging mga taong may puso na ginagawa ang nararapat bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansa sa mundo, naway matutong gumalang at tumulong sa isa't isa at hindi maggamitan lamang, kundi makipag-ugnayan ayon sa katarungan at pagkakasundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ayon sa udyok ng habag ni Kristo,
Naway hindi natin hatulan ang mga nagkakamali, kundi bigyan pa sila ng bagong pagkakataon. Manalangin tayo. Panginoon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway tumanggap ng tulong mula sa mga taong may kakayahan at pamamaraan na pagaanin ang kanilang pinapasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating humaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19, upang mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating sariling panalangin. Panginoong Diyos, huwag mo kaming tingnan ng anumang sakripisyo maliban sa tunay na pagwalik loob, tapat na panampalataya at paglilingkod na may pagmamahal. Bigyan mo kami ng lakas at dumito ka sa amin ngayon at magpa sa walang hanggan. Upo po ang lahat. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayin mo mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nanalig na tunay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin Kapanginoon, tunay marapat na ikay aming pasalamatan kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay di naging iba sa amin, bagamat di niya tinularan ng aming pagkamasuwayan. Lumito upang iyong mamalas ang aming pagkatao, ang gili mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayan. Kaya kaysa na manghel si awit ng papuri sa nangumpay sa kalangitan, kami nagbumungi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng Banal, makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat.
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Si Kristo'y Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa ng Tanang Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, gandin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo'y dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisan Malabirhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisan mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Rafael, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanyang lahat ng papuri ay sa iyo, Diyos amang magkapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin galing na utos at turo ni Isus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, apa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para mapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong bentot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tilis lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O Jesus Nazareno, naming mahal, ang buhay mo sa amin ay inialay. Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin na iyong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan.
sandigan. Salamat po, iniligtas mo kami sa mga kasalanan. Pong Jesus Nazareno, naming mahal. Pong Jesus Nazareno, naming mahal. Buhay mo sa amin ay inialay. Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin ay iyong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, niligtas mo kami sa mga kasalanan. Pong Jesus Nazareno, naming mahal. Pong Jesus Nazareno, naming mahal. Ito po ang dalangin namin at kahilingan, na kami po naway ilayo niyo sa anumang kapahamakan, at bigyang lakas na makaahon sa kahirapan. Huwag po ninyo kaming pababayaan, lagi niyo po kaming papatnubayan. Kaawa niyo po kami, patawarin sa mga kasalanan. Pong Jesus Nazareno, naming mahal. Huwag po ninyo kaming pababayaan, lagi niyo po kaming papatnubayan. Kaawa niyo po kami, patawarin sa mga kasalanan. Pong Jesus Nazareno, naming mahal. Ngayon, bukas at magpasa, walang hanggan, ika'y lagi naming papupurihan. Ika'y lagi naming pasasalamatan. Pong Jesus Nazareno, naming mahal. Ika'y lagi naming pasasalamatan. Pong Jesus Nazareno, naming mahal. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ang mga aming karamdaman ng pinupong aming kapatid na sa banig ng karamdaman. Ang iyong pong panggitan ay sadyang makapangyarihan ng ikay, narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa iyong pagantala sa kanila ng kamalmahalang krus. Nung ikay nulhati na diyan sa langit, nalig kaming sa iyong pamagitan ay lubhang magaling.
Ialayin po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo, yung pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin po kami upang kami miadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin po kami upang kami miadya sa salot ng COVID-19 at sa karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin po kami upang kami miadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa banal na misang ito. Magpasalamat rin tayo sa lahat ng mga walang sawang tumutulong dito sa Quiapo Church, sa Minor Basilica ng Itim na Nazareno, ng mga ating mga benefactors, mga donors, mga nag-alay ng mga pamisa sa araw nito. Magpasalamat din tayo sa lahat ng mga nakiugnay sa atin sa pamagitan ng social media na ngayon nakimisa sa atin sa pamagitan ng live streaming, Facebook man o ibang social media. Pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos, ating pong Isus Nazareno, na laging nagbigay sa atin ng biyaya. Ngayon na po ang pasbas sa mga dibuto ng mga kilingan, dasalan at imahen. Isama po natin dito pasbas sa lahat ng mga nakiugnay sa atin sa banal na misa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, iniagmusta ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kailangan ng angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang mga imahen at dasalan. Basbasan ang mga nakisa sa amin sa banal na misa na ito. Basbasan ang may mga karamdaman. Basbasan ang nagdiriwang ang langkarawan ngayon sa pamagitan ng benisyon na ito. Naway maalala ang pangako ng sa binyag na ikaw ay ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayking taglayang kapayapaan at pag-ibig ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin.